I would like to talk about former President Rodrigo Duterte and his influence in my life. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Sa mga maalala ninyo sa kanya, mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Simula nang siya ay pinanganak. Simula sa nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Nasaan na ba si Maharlika? Ito si Maharlika, meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Kaya mga lalaki, kapag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo, huwag na po kayo mag-asawa ulit. Diba? Asan ako? Oh, kamusta na siya? Ayun. Hirapan siya. Pangalawa, yung malamig. Kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok pa rin yung lamig doon sa kanyang kwarto. At pangatlo, yung pagkaluto ba ng pagkain ay hindi yung tradisyonal na Pilipino na luto. Ay intindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tiga-Hague, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. Oo. Hindi daw sila. Pero nagpapasalamat kami kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay gumawa sila ng paraan na mabigyan siya ng kanin or rice sa kanyang meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot niya na wala siya. Yes, ma'am, isa din yon yung lungkot niya sa walang girlfriend. Pero may I just say, ma'am, no? Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Yung isa is a Singaporean Spanish. So Singaporean Spanish siya. Yung isa is Dutch. No? Oh, at araw-araw yon bumibisita sa kanya. Sa detention. So every morning meron siyang lawyers conference at masaya ako dahil yun na nga ang problema ko, sir. Makaligawan ba? Matinik pa naman yon si PRD. So, baka pero sinabihan na namin sila. Winarningan ko. Ma'am, sabi ko, wag talaga kayo magpadala sa pambobola niya na. Unsa man nato ang buhaton sa ICC? Unsa may hangyo namo? Unsa may mabuhat ninyo? Yes? Paunsa nato siya mapauli?
you convince the governments of Australia, because Australia is a member of the ICC, to look into the case of President Duterte and the injustice that he is receiving, that he's been getting from the ICC. Imagine mo, detained ka and you have no options for bail. You only have interim release, which is subject to the approval of the court. Maugani, ma'am. That is why I'm telling you, you talk to the government of Australia. Come together. Sit down. Come up with a position paper. Bring his case to the local Australian media. Bring his case to the global community through your social media accounts. That is what we need to do for the foreign government